hihintayin kita sa pag-alis niya." Ang bulong ay halos hangin lang, mas mahina pa sa dasal, pero para itong bumulong sa mismong batok ni Leo. Napahinto siya sa pagpunas ng alikabok sa maliit na altar ng kanilang ama. Ang amoy ng natutunaw na kandila at ng mga bulaklak na nagsisimula ng malanta. Iyon ang amoy ng huling 38 araw ng buhay niya. Iyon ang amoy ng kalungkutan. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo ang ate niya, si Maya, sa may bintana. Hawak ang cellphone sa tainga. Ang ilaw mula sa poste sa labas ay gumuguhit ng aanino sa kalahati ng kanyang mukha. "Sinong kausap mo, ate?" tanong ni Leo. Pilit na pinapakalma ang boses. Ibinalik ni Maya ang telepono sa kanyang bulsa. Ang mga mata ay tila galing sa malayong lugar. Wala. Wrong number." "May sinabi ka," giit ni Leo, "tungkol sa pag-alis niya." Itinuro niya ang larawan ng kanilang ama sa altar na nakangiti sa likod ng salamin ng picture frame. Ang ngiting hindi na nila makikita muli. Umiling si Maya. Isang maliit na tawa ang kumawala sa kanya, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Ano ka ba, Leo? Baka pagod ka lang. Wala akong sinasabing ganyan." Hindi na umimik si Leo. Marahil nga. Marahil ang pagluluksa ay lumilikha ng mga multo sa pandinig. Ibinalik niya ang kanyang atensyon sa altar. Inaayos ang pagkakatayo ng larawan, na parabang sa simpleng kilos na iyon ay mahahanap niya na ang nawawalang balanse ng kanilang pamilya. Ang ingay ng mga kuliglig sa labas, ang tanging musika sa gabi ng sa tula. Biglang, tumahimik ang lahat. Wala nang kuliglig. Isang katahimikang hindi normal. Isang katahimikang mabigat na parabang ang buong paligid ay nagpipigil ng hininga. At sa katahimikang iyon, may narinig silang 3 katok sa pinto. Mahina pero malinaw. Nagkatinginan sina Leo at Maya. Sino ang bibisita ng ganitong oras ng gabi? Bumukas ang pinto bago pa man sila makatayo. Ang kanilang ina, si Aling Teresita, ang nagbukas nito. "Elias, iho, tuloy ka." Masiglang bati ng kanilang ina. Ang boses ay may init na matagal nang hindi naririnig ni Leo. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, nakangiti, at may dalalang isang bayong ng mga prutas. Si Elias, ang bagong lipat sa dulo ng kanilang kalye. Sa unang tingin, wala kang maipipintas. Ang ngiti niya ay kaagad na nagpapakalma. Pero hindi napakalma si Leo. Naramdaman niya ang pagtayo ng balahibo sa kanyang mga braso. "Magandang gabi po, tita." "Sa inyo rin, Maya, Leo," bati ni Elias. Ang kanyang boses, malambing. "Naisip ko lang pong magdala ng kaunti para sa pasyam." "Naku, nag-abahala ka pa," sabi ni Aling Teresita. Kinukuha ang bayong. "Utang na loob namin sa pamilya ninyo ay hindi pa rin namin nababayaran. Tapos ito ka pa." Ngumiti lang si Elias, pero ang mga mata niya, dumapo ito kay Maya. At sa sandaling iyon, nakita ni Leo ang pagbabago sa mukha ng kanyang ate. Isang bahagyang pamumula, isang kislap sa mga matang kanina lang ay walang buhay. Nag-usap sila ng ilang sandali, tungkol sa probinsya, tungkol sa buhay sa Maynila. Si Leo ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Elias, pinakikinggan ang bawat salita. May mali, may kung anong hindi tama.
Sa labas, nananatiling tahimik ang gabi. Walang kuliglig. Walang kahit anong ingay. Nang magpaalam na si Elias, hinatid siya ng kanilang ina hanggang sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, humarap siyang muli kay Maya. "Para sa'yo pala," sabi niya at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na kumislap sa ilalim ng madilaw na ilaw ng kanilang bumbilya. Isang lumang suklay na pilak. May mga nakaumbok itong disenyo ng mga bulaklak na hindi pamilyar kay Leo. Inabot ito ni Elias kay Maya at nang tanggapin ito ng kanyang ate, nakita ito ni Leo. Sigurado siyang nakita niya. Isang maliit, halos hindi mapansing hibla ng usok. Isang usok na malamig. Ang umangat mula sa suklay nang dumampi ito sa palad ni Maya. Nawala rin ito kaagad na parang isang ilusyon. Pero ang lamig. Naramdaman ito ni Leo kahit mula sa kanyang kinatatayuan. "Salamat!" Halos pabulong na sabi ni Maya. Ang mga daliri ay humahaplos sa malamig na pilak. Ang mga mata ay hindi maialis dito. "Ang ganda!" Ngumiti si Elias. "Bagay sa'yo." Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad paalis sa kanilang bakuran. Dahan-dahan, unti-unti. Nagsimulang bumalik ang huni ng mga kuliglig. Pero may kasabay ito. Isang himig. Isang mahinang sipol na parang dala ng hangin. Papalayo, papalayo, hanggang sa tuluyan itong maglaho sa gabi. Naiwan si Leo na nakatayo. Ang puso ay tumitibok ng mabilis. Nakatingin siya sa suklay sa kamay ng kanyang ate. Isang magandang regalo. Isang lumang piraso ng pilak. Pero alam ni Leo, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, hindi lang iyon isang ordinaryong suklay widas di tabi mo mamamatayid. Kinabukasan, tila walang nagbago. Ang almusal ay tahimik. Bahalamang bamuun ni pahamauk. Ang bawat isa ay abala sa sariling isip. Pero para kay Leo, ang lahat ay nagbago. Ang katahimikan ay hindi na katahimikan ng pagluluksa, kundi katahimikan ng pag-aabang. "Huwag mong masamain ang pagbisita ni Elias kagabi, anak," biglang sabi ni Aling Teresita habang nagtitimpla ng kape. Nakita niya siguro ang pagkunot ng noo ni Leo. Mabuting tao ang batang yon. Hindi sumagot si Leo. Inilapag ng kanyang ina ang isang luma at makapal na photo album sa mesa. Ang takip nito ay kupas na at ang mga pahina ay naninilaw na. Binuklat niya ito sa isang pamilyar na larawan. Isang mas batang bersyon ng kanilang ama at ina, nakangiti. At may kasamang isang mag-asawa na hindi pamilyar kay Leo. Ito ang mga lolo at lola ni Elias, sabi ni Aling Teresita. Ang daliri ay marahang dumadampi sa lumang litrato. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Leo. Para siyang bumabalik sa isang masayang ala-ala para takasan ang pait ng kasalukuyan. "Noong bagong kasal pa lang kami ng papa ninyo, nasunog ang apartment na tinutuluyan namin. Natrapa ko sa loob. Halos isuko ko na ang lahat." Tumigil siya at huminga ng malalim. Pero ang lolo ni Elias, isang bumbero. Rosimedoy, pumasok siya. Iniligtas niya ako. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka ngayon, Leo. Wala si Maya. Malaki, napakalaki ng utang na loob natin sa pamilya nila. Utang na loob. Ang salitang iyon ay parang kadenang ipinulupot sa leeg ni Leo. Paano niya sasabihin sa kanyang ina
na ang apo ng taong nagligtas sa kanya ay nagdadala ngayon ng panganib. Paano niya ipapaliwanag ang lamig, ang sipol, ang katahimikan ng mga kuliglig? Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatingin na sa larawan ng kanyang yumaong asawa sa album. Ang mga mata ay nangingilid sa luha. Hindi niya kaya. Napunon pagkainip si Leo. Pakiramdam niya ay mag-isa lang siya sa labang ito. Sa mga sumunod na araw, ang suklay na pilak ay hindi na nahiwalay kay Maya. Nakasuksok ito sa kanyang buhok kahit natutulog. Nagbago siya. Ang kanyang dating sigla ay napalitan ng isang kakaibang kalmado. Madalas siyang nakatulala, nakangiti sa kawalan. At minsan, naririnig siya ni Leo na humuhuni. Ang parehong himig na kanyang narinig mula sa papalayong si Elias. Ang himig na parang tunog ng hangin sa isang siwang. "Ate, kamusta ka?" Sinusubukan siyang kausapin ni Leo. "Okay lang," sagot ni Maya, pero ang tingin ay nasa malayo. "Gusto mo bang maglakad-lakad sa labas?" "Wag na, dito lang ako." Ang mga sagot niya ay laging maikli, laging walang laman. Parang may pader na unti-unting itinayo sa pagitan nilang dalawa. At alam ni Leo kung ano ang mga ladrilyo nito, ang suklay na pilak. Isang gabi, hindi na niya natiis habang naliligo si Maya. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto nito. Ang kwartong dati puno ng mga libro at poster ng mga banda ay tila malinis. Masyadong malinis. Walang gamit na wala sa lugar. Frio. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa ibabaw ng tokador. Nandoon ang suklay, nakapatong sa isang piraso ng telang seda. Kumikinang ito kahit sa dilim ng kwarto. Dahan-dahan, itinaas ni Leo ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay nanginginig. Pinilit niyang alalahanin na isa lang itong piraso ng metal. Pero nang dumampi ang dulo ng kanyang daliri dito, napakalamig. Isang lamig na hindi normal. Isang lamig na parang yelo pero mas matindi. Parang kamatayan. Para itong humihigop ng init mula sa kanyang balat. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. At noon niya narinig ang isang tunog. Isang mahinang kaluskos. Galing ito sa lumang radyo sa tabi ng kama ni Maya. Isang radyong sira na at matagal nang hindi sinasaksak sa kuryente. Itinuon ni Leo ang kanyang pandinig. Hindi ito musika. Hindi rin ito boses. Ito ay static. Isang tunog ng pagaspas na may kasamang halos hindi marinig na bulong. Mga salitang hindi niya maintindihan. Na para bang may isang taong sinusubukang magsalita mula sa napakalayong lugar. Mabilis na umatras si Leo. Ang puso ay kumakarera sa kanyang dibdib. Lumabas siya ng kwarto, isinara ang pinto ng walang ingay at sumandal dito. Kailangan niya ng patunay. Kailangan may makita ang kanyang ina. Kailangan may maniwala sa kanya. Pagod na siya sa pagiging nag-iisa. Determinado siyang harapin ang kanyang ate. Naghintay siya. Pagkalabang ni Maya sa banyo, pumasok ito sa kanyang kwarto. Sinundan siya ng tingin ni Leo. Huminto si Maya sa harap ng salamin. Kinuha ang suklay na pilak at sinimulang isuklay ang kanyang basang buhok. Pinanood siya ni Leo mula sa siwang ng pinto. Ang bawat paghagod ng suklay sa buhok, ang bawat tunog ng metal sa basang hibla ay nagpapakaba sa kanya side. Naman ang kanyang kilos, walang kakaiba. Nagsisimula ng isipin ni Leo na baka guni-guni niya lang ang lahat. Baka ang pagdadalamhati ay naloko ang kanyang isipan. Pero hindi.
Itinaas ni Maya ang kanyang mukha at tumitig sa sariling refleksyon sa salamin. Ang mukha niyang nakikita ni Leo mula sa labas ng kwarto ay blanko. Walang emosyon, walang buhay, pagod. Ngunit ang refleksyon niya sa salamin, ang babaeng nakatingin pabalik mula sa kabilang panig ng babasagin. Ito ay nakangiti. Isang ngiting malawak at hindi natural. Isang nangiting nakakatakot na hindi umaabot sa mga mata. Isang nangiti ng isang taong may lihim. Isang nangiti ng tagumpay. Napaatras si Leo. Napatakip sa sariling bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang dalawang imahe, ang ate niyang walang emosyon at ang doble nitong nakangisi sa salamin, ay sabay na gumagalaw pero magkaiba ang ipinapahiwatig. Ang refleksyon sa salamin ay itinaas ang kamay na para bang kinakawayan siya, inaanyayahan siya. Kasabay nito, ang tunay na si Maya ay ibinabalang ang suklay. Hindi na ito guni-guni, hindi ito pagluluksa. May kung anong masama ang nasa loob ng kanilang bahay at ito'y dahan-dahang kinukuha ang kanyang kapatid sa harap mismo ng kanyang mga mata. Walang tumulong. Iyon ang katotohanang gumising kay Leo. Ang kanyang ina, bulag sa alaala ng utang na loob. Ang kanyang ate, isang bilanggo sa sarili nitong katawan na ang tanging kasama ay isang ngiting hindi kanya. Siya lang is mag-isa. Isang desperadong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang alaala ng mga bulungan at chismis sa kanilang barangay. Si Aling Remedios, ang matandang babae sa dulo ng kalye na nag-iisa lang sa isang bahay na halos natatakpan na ng mga baging. Ang sabi-siyabit, isa siyang mangkukulam. Ang siyabi ng iba, nakakausap niya ang mga kaluluwa. Ang tanging sigurado ay ang kanyang kabuhayan, pagtitinda ng mga bulaklak para sa patay, marigold, sampagwita, at mga halamang gamot na hindi mo mahahanap sa ordinaryong tindahan. Iniiwasan siya ng mga tao. Tinatakot ng mga ina ang kanilang mga anak gamit ang kanyang pangalan. Pero ngayon, ang takot ay tila isang luho na hindi na kayang bayaran ni Leo. Ang takot niya para kay Maya ay mas malaki pa sa takot niya sa kung anumang kwento ang bumabalot sa pagkatao ni Aling Remedios. Dapit hapon na nang lakasin niya ang kanyang loob. Ang paglalakad papunta sa dulo ng kanilang kalye ay parang paglalakbay sa ibang mundo. Dito, mas madalang na ang mga bahay at mas malago ang mga damo. Ang bahay ni Aling Remedios ay nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay parang mga ahas na gumagapang sa lupa. Pagdating niya sa bakuran, isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng mga bulaklak ng patay at alkampor. Ang pinaghalong amoy ng lamay at sementeryo. Kinilabutan si Leo pero hindi siya umatras. Kumatok siya sa kahoy na pinto. Walang sumasagot. Kumatok siyang muli, mas malakas. Sino yan? Isang boses mula sa loob ang sumagot. Isang boses na magaspang na parang dahong tuyo. Si Leo po. Nakatira po sa kabilang kanto. Bumukas ng bahagya ang pinto. Sapat lang para makita ni Leo ang isang mata sa gitna ng kadiliman. Bata, umuwi ka na. Wala kang mapapala rito. Kailangan ko po ng tulong. Mabilis na sabi ni Leo. Ang boses ay nanginginig. Yung ate ko po, si Maya, may sakit ba siya? Hindi ako doktor. Akmang isasara na ng matanda ang pinto. Hindi po. Halos pasigaw na sabi ni Leo.
may nagbigay po sa kanya ng isang suklay na pilak. At simula noon, gabi-gabi, nananahimik ang mga kuliglig. Ang pinto ay huminto sa paggalaw. Ang mata sa siwang ay tila naningkit. Pinag-aaralan siya. Dahan-dahan, bumukas ang pinto. Si Aling Remedios ay mas matanda at mas maliit kaysa sa inaasahan ni Leo. Kulubot ang kanyang muka at ang kanyang mga mata ay palalaldab sa mamababay malalim, yilad na parabang nakakita na ito ng mga bagay na hindi dapat makita. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Pumasok ka, utos niya. Ang loob ng bahay ay mas nakakakilabot pa kaysa sa amoy sa labas. Puno ito ng ang mga pinatuyong halaman na nakasabit sa panaba sa kisame. May mga garapon ng kung ano-anong dahon at ugat. At sa gitna ng lahat, isang maliit na altar na may mga itim na kandila. Umupo ka, sabi ni Aling Remedios. Itinuturo ang isang silyang yari sa yantok. Sabihin mo sa akin ang lahat at ikinuwento ni Leo. Ang pagdating ni Elias, ang utang na loob, ang suklay, ang malamig na usok, ang katahimikan, ang sipol, ang refleksyon sa salamin na nakangiti. Habang nagsasalita siya, hindi kumukurap si Aling Remedios. Ang tanging maririnig ay ang boses ni Leo at ang pag-aspas ng hangin sa mga siwang ng bahay na kahoy. Nang matapos si Leo, isang mahabang katahimikan ang namayani. Tumingin si Aling Remedios sa bintana, sa papalubog na araw. Hindi ito simpleng kulam, iho, sabi niya sa wakas. Ang boses ay seryoso at mabigat. Mas luma, mas malalim. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang pamilya ninyo. Humarap siya kay Leo at sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang awa sa mga mata nito. Ay sinusundo. Sinusundog di ang salita ay malumanay. Pero ang kahulugan nito ay parang isang suntok sa sikmura ni Leo. Sinusundo? Ng ano po? Umiling si Aling Remedios. Hindi wang ano, kundi ng sino. May tinatawag ang kapatid mo, isang pangalan. At sa bawat pagtawag niya, mas lumalakas ang kapit nito sa kanya. Biglang tumayo ang matanda at may kinuha sa isa sa mga garapon. Isang maliit na supot na tela na puno ng asin. Inabot niya ito kay Leo. Itago mo lang to sa bulsa mo, iho. Baka sakali. Isang simpleng kilos ng pag-aalaga. Hindi ito sapat para itaboy siya, pero sapat na para bigyan ka ng babala. Magsisilbi sa di itong harang. Pero ano po ang gagawin ko? Tanong ni Leo. Ang boses ay basag na. Paano ko po siya maililigtas? Tumingin si Aling Remedios sa kalendaryo na nakasabit sa dingding. Isang petsa ang may bilog na pula. Ang petsa ng ika-40 araw ng pagkamatay ng kanilang ama. Bilisan mo, sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pagmamadali. Hindi pangalan ni Elias ang tinatawag ng kapatid mo. At sa ika-40 araw ng tatay ninyo, huminto siya at tumingin ng diretso sa mga mata ni Leo. Huli na ang lahat. Ang hangin sa labas ay umihip ng malakas at isang sipol ang dumaan sa mga siwang ng bahay na parang isang malamig na paalala. Ang daan pauwi mula sa bahay ni Aling Remedios ay mas madilim, mas mahaba. Bawat kaluskos ng dahon, bawat anino ng mga sanga ng puno ay tila isang babala. Hawak ni Leo ang maliit na supot ng asin sa kanyang bulsa. Ang init ng kanyang palad laban sa gaspang ng tela ang tanging nagpapaalala sa kanya. Naggising siya na hindi ito isang masamang panaginip,
huli na ang lahat. Ang mga salita ay umuulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. 2 gabi. 2 gabi na lang ang natitira bago ang ika-40 araw. Hindi niya kayang umuwi. Hindi pa. Hindi nang ganito na ang tanging dala niya ay takot at isang supot ng asin. Humarap siya at muling naglakad pabalik. Bumalik siya sa bahay na amoy bulaklak ng patay. At kumatok muli. Bumukas kaagad ang pinto na para bang inaasahan na siya. Nakatayo si Aling Remedios sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang kandilang nakasindi sa kanyang likuran. "Alam ko," sabi ng matanda, "hindi ka mapakali. Pumasok ka." Pumasok muli si Leo. Ang amoy sa loob ng bahay ay tila mas tumindi. May naamoy siyang iba. Isang matamis, nakakasuya na amoy. Parang sampagwita na naiwang nabulok sa tubig. "Ano po yun?" tanong ni Leo. "Ang sumusundo sa amin." Naupo si Aling Remedios. Hindi siya umimik ng ilang sandali. Tila nag-iipon ng lakas. "May mga bagay sa mundong ito, iho, na mas matanda pa sa mga puno, mas matanda pa sa mga pangalan. Sila'y mga gutom na kaluluwa, mga sumpa na naghahanap ng katawan. Ang kumakapit sa kapatid mo, tinatawag namin siyang ang hindi pinapangalanan." Sa pagbanggit ng pangalang iyon, mas lalong sumidi ang amoy ng bulok na sampagwita. Isa siyang parasito, pagpapatuloy ng matanda. Nakakapit sa isang linya ng pamilya, ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. At si Elias, siya ang kasalukuyang tagadala. Pero ang sumpa ay may kondisyon. Kailangan nitong makahanap ng bagong pamilya. Isang pamilyang may utang na loob. Sa angkan ng tagadala, ito ang bayad. Ito ang nagbubukas ng pinto. Biglang nag-sink in kay Leo ang lahat. Ang kwento ng kanyang ina. Ang sunog, ang pagliligtas. Hindi iyon isang pagpapala. Isa pala iyong susi. Ang suklay, bulong ni Leo. Ang suklay ang tulay. Pagtutuwid ni Aling Remedios, isang paanyaya. At ang pagluluksa ng ate mo ang pangungulila niya. Iyon ang nagpahina sa kanyang kalooban para tanggapin ang paanyaya. At ang ika-40 araw, iyon ang huling araw ng pagbabantay ng kaluluwa ng inyong ama. Sa pag-alis niya, ang bahay ninyo ay mawawalan ng bantay. Ang pinto ay mabubuksan ng tuluyan. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Leo. Hindi lang si Maya ang nasa panganib. Lahat sila. Paano siya lalabanan? Hindi mo siya maaaring labanan sa paraang alam mo. Hindi siya tinatablan ng dahas. Sabi ni Aling Remedios ay gubiya mahahaditig di bumathat. Ang boses ay halos pabulong na. Pero lahat ng bagay na may pangalan ay may kahinaan. May isang ritual, isang mapanganib na ritual. Ang tawag dito ay pagtatawag sa tunay na pangalan. Tumingin si Leo sa kanyang mga kamay. Mga kamay ng isang 17 anyos na lalaki. Mga kamay na dapat ay abala sa pag-aaral, sa paglalaro ng basketball. Paano gagawin ng mga kamay na ito ang isang sinaunang ritual? Paano niya haharapin ang isang sumpang mas matanda pa sa kanyang pamilya? Ngunit sa kabila ng takot, isinara niya ang kanyang mga palad at ikinuyom ang mga ito. Para kay Maya, para sa kanyang ama. Ano po ang tunay na pangalan niya? Tanong ni Leo. Ang boses ay naging matatag.
Umiling si Aling Remedios. Iyon ang hindi ko alam. Itinago ito sa mga alaala ng pamilya ni Elias. Isang pangalang isinumpa at pilit na kinalimutan. Kailangan mo itong mahanap, iho. At kailangan mo itong mahanap kaagad. Umuwi si Leo na dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Hindi na siya isang kapatid na nag-aalala. Isa na siyang sundalo sa isang digmaang siya lang ang nakakaalam. Pagpasok niya sa bahay, tahimik ang lahat. Pumasok siya sa kanyang kwarto at naupo sa gilid ng kama. Ang isip niya ay blanko. Saan siya magsisimula? Isang mahinang kaluskos ang narinig niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Nakatayo roon si Maya. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang buhok ay nakalugay at sa gitna nito ay nakasuksok ang suklay na pilak. Hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya roon, isang estatwa sa dilim. "Ate!" Nanginginig na tawag ni Leo. Dahan-dahang gumalaw ang ulo ni Maya at ang mga mata niyang walang laman ay tumitig ng diretso sa kanya. At sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Ang boses ay kay Maya, pero ang tono, ang lamig ay iba. "Huwag kang makikialam, Leo." Ang mga salita ay simple, ngunit ang dala nitong bigat ay parang yelo na tumusok sa puso ni Leo. "Masaya ako." At pagkatapos niyang sabihin iyon, mula sa likuran niya, mula sa anino ng pasilyo, isang tunog ang narinig ni Leo. Isang mahina, halos hindi marinig na tawa. Isang tawa ng isang bata, pero puno ng luma at masamang hangarin. Ang umaga ay dumating na may kasamang bigat. Ang tawa mula sa pasilyo ay umaling-aungaw sa isipan ni Leo buong gabi. Pinagkaitan siya ng kahit kapirasong tulog. Alam niyang kailangan niyang subukan. Kahit alam niyang mabibigo siya. Kahit alam niyang masasaktan lang niya ang kanyang ina. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Naabutan niya si Aling Teresita sa kusina. Naghahanda ng agahan. "Ma," panimula ni Leo ang boses ay magaspang dahil sa puyat. "Kailangan po nating mag-usap tungkol kay Ate Maya." Nagpatuloy sa paghiwa ng sibuyas ang kanyang ina. Pero naramdaman ni Leo ang pagtigil ng ritmo nito. "Ano na naman ito, Leo?" Nakinig po ako kay Aling Remedios. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, ibinagsak ni Teresita ang kutsilyo sa sangkalan. Ang tunog ay matalim. Humarap siya kay Leo. Ang mga mata ay puno ng sakit at galit. "Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag kang lalapit sa babaeng yon. Kung ano-anong lason ang isinusuksok niya sa isip mo." "Ma, totoo po ang sinasabi niya." Git ni Leo. Ang desperasyon ay gumagapang sa kanyang boses. "May mali kay ate. Yung suklay, yung mga kinikilos niya. Kagabi, kinausap niya ako, pero hindi siya yon. Pagod lang ang kapatid mo, Leo. Nagluluksa, at ikaw rin." Lumapit sa kanya ang ina. Ang boses ay nagsusumamo na. "Anak, nakikiusap ako. Huwag mong dagdagan ang iniisip ko. Huwag mong hayaang sirain ng mga kwentong kutsero ang pamilya natin." "Pero tama na!" sigaw ni Teresita. Ang sigaw na iyon ay bumasag sa lahat ng natitirang kapayapaan sa kanilang bahay. Pareho silang natigilan. Ang dibdib ay humihingal. Ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya ng kanyang ina mula nang mamatay ang kanilang ama. Lumuha si Teresita. "Patawarin mo ako, anak," bulong niya. Hindi ko na kaya, masyado nang mabigat ang lahat."
Natahimik si Leo. Paano niya ipaglalaban ang isang katotohanang mas masakit pa sa katotohanang kasalukuyan nilang dinadala? Lumapit si Teresita sa kanya sa kabila ng galit, sa kabila ng pagtanggi. Dahan-dahan niyang inayos ang kuwelyo ng damit ni Leo. Isang maliit na haplos ng isang ina na natatakot na mawalan ng isa pang mahal sa buhay. Isang kilos ng pagmamahal sa gitna ng digmaan. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang parusa, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos sa plato. Si Maya ay kumakain na parang walang nangyari. Ang muka ay kalmado. Ang suklay na pilak ay nakasuksok pa rin sa kanyang buhok na parang isang korona. Biglang nabitawan ni Maya ang kanyang plato. Ang tunog ng pagbagsak ng plato sa baldosa bosa ay umalingaw-ngaw. Hindi natural. Masyadong mahaba. Na para bang humihingi ng saklolo ang tunog bago ito tuluyang mabasag sa libu-libong piraso. Nako, sabi ni Maya na para bang isang ordinaryong pagkakamali lang ang nangyari. Yumuko siya para pulutin ang mga bubog. Sumunod na yumuko si Teresita para tulungan siya. Hayaan mo na anak, ako na, baka masugatan ka pa. Itinaas ni Maya ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng kanyang ina. Blanko, walang pagkilala. At sa isang boses na mahinahon at puno ng pagtataka, nagtanong si Maya. Sino po kayo? Isang tanong, 5 salita. Pero para itong isang bala na tumama sa puso ni Teresita. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang hawak niyang kutsara ay bumagsak mula sa nanginginig niyang kamay. Nakatingin lang siya sa kanyang anak na babae. Sa babaeng inalagaan niya mula pagkabata, na ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang estranghero. Kumislap ang mga mata ni Maya. Kumurap siya ng 1 beses, 2 beses, na para bang nagising mula sa isang panaginip. Tumingin siya sa basag na plato. Tapos sa kanyang ina. Ay, sorry po ma. Ang lampa ko naman. Ngumiti siya. At nagsimulang pulutin muli ang mga bubog. Bumalik siya sa normal. Pero huli na. Nakita na ni Teresita ang blangkong mga mata. Ang tanong, ang katotohanang ayaw niyang paniwalaan ay ipinakita na sa kanya sa paraang hindi niya maaaring itanggi. Ang takot na nakita niya sa mga mata ni Leo, nararamdaman na rin niya ngayon. At ito ay 100 beses na mas masahol. Kinagabihan, hindi mapakali si Teresita. Nakahiga siya sa kama, pero ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa kabilang kwarto, sa kwarto ni Maya. At narinig niya ito, isang bulong. Nagsasalita si Maya. Dahan-dahan siyang bumangon, naglakad ng walang ingay at inikit ang kanyang tainga sa pinto ng kwarto ni Maya. Hindi na magtatagal, bulong ng kanyang anak. Konting tiis na lang, may sumagot. Isang boses na malalim at malambing. Ang boses ni Elias. Pero imposible. Walang ibang tao sa loob ng kwarto. Walang ibang tao sa loob ng bahay. Pinigil ni Teresita ang kanyang paghinga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na para bang gusto nitong kumawala. Narinig niyang muli ang boses ni Maya, puno ng pagsamba, puno ng pag-asa. Tumatawag ito ng isang pangalan na hindi pamilyar sa kanya. Isang pangalan na binibigkas niya na parang isang panalangin o isang sumpa. Oo, aking Malakay. Maputla ang kanyang ina. Iyon ang unang napansin ni Leo kinaumagahan.
Ang kulay ay umalis sa mukha ni Teresita. Pinalitan ng isang pagod at takot na ngayon lang nakita ni Leo. Hinila siya nito sa isang sulok malayo sa pandinig ni Maya na tahimik na nagkakape. "May narinig ako kagabi," bulong ni Teresita. Ang bawat salita ay nanginginig. Nagsasalita siya, may kaup siya ang boses ni Elias. At may tinawag siyang pangalan. "Anong pangalan, ma?" "Malaki." Ang pangalan ay Bagkomaw, dayuhan sa pandinig. Pero alam ni Leo na mahalaga ito. Nagmamadali siyang nagpaalam, sinabing may kukunin lang sa kaklase at tumakbo. Ang kanyang mga paa ay dinala siyang pabalik sa bahay sa dulo ng kalye. "Malakay," sabi ni Aling Remedios. Matapos marinig ang kwento ni Leo, umiling siya at ang mga anino sa kanyang kulubot na mukha ay tila lumalim. "Peking pangalan yan. Isang pain." "Pain po? Para saan?" "Para lituhin ka. Para sayangin ang oras mo sa pagtawag ng maling pangalan sa ritual," paliwanag ng matanda. "Ang tunay na pangalan ay hindi ibibigay ng ganoon kadali. Ito ay nakatago, nakabaon sa isang kasalanan, sa isang trahedya." "Paano ko po ito mahahanap?" tanong ni Leo. Ang pag-asa ay muling nauubos. "Ang sumpa ay nagsimula sa kamatayan," sabi ni Aling Remedios, "kaya doon ka magsisimula." Itinuro niya ang daan palabas ng baryo. Sa kabilang bayan, may isang lumang ospital ng probinsya. Matagal nang abandonado. Doon namatay sa isang misteryosong karamdaman ang ninuno ni Elias. Kung mayroon mang kasagutan, naroon iyon. Gabi. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa makakapal na ulap. Nakatayo si Leo sa harap ng isang dambuhalang estruktura na kinakain na ng kalikasan. Ang Provincial Hospital, isang halimaw na bakal at semento. Ang mga bintana ay basag na parang mga matang bulag. Ang amoy ng kalawang at nabubulok na gamot ay dumadampi sa hangin. Nahanap niya ang isang butas sa bakod at pumasok. Ang bawat yapak niya sa mga tuyong dahon ay napakalakas sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang destinasyon, ang records room, kung saan nakatago ang mga lumang file ng mga pasyente. Pero ayon kay Aling Remedios, ang ninuno ni Elias ay namatay sa isang partikular na lugar, ang pinakakinatatakutang lugar sa buong ospital. Ward C, ang isolation ward. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, ang tanging gabay ay ang maliit na flashlight mula sa kanyang cellphone. Isang tunog ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Tsk, tsk, tsk. Ang tunog ng tubig na tumutulo mula sa isang sirang gripo sa kung saang madilim na silid. Ang bawat patak ay parang isang pagbilang, isang orasan na nagbabadya ng panganib. Nakita niya ang malaking karatula na kinakalawang na. "Ward," huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. Isang alon ng mas malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang loob ay mas masahol pa. Ang mga kama ay nakahilera pa rin, ang mga kutsyon ay gutay-gutay. May mga dextro sa stand na parang mga kalansay na nakatayo sa dilim at may isa pang tunog. Isang mahinang pag-ikot na parang isang gulong na kailangan ng langis. Itinutok ni Leo ang kanyang flashlight sa pinanggagalingan ng tunog. Sa dulo ng pasilyo, isang lumang gurney. Isang stretcher na may gulong. Ang dahan-dahang gumagalaw, umiikot ng kusa na parang may nagtulak dito. Nanigas si Leo sa kanyang kinatatayuan.
Ngunit naalala niya si Maya. Naalala niya ang 2 gabi. Nagpatuloy siya sa paglakad, nilagpasan ang gumagalaw na gurney. Sa gitna ng kalat, nakita niya ang isang maliit na opisina, ang nurses station. Puno ito ng mga nagkalat na papel at mga folder na inaamag na. Sa isang pader, may mga lumang litrato pa ng mga nurse na nakangiti. "Pasensya na po sa abala," bulong ni Leo sa mga larawan. Isang bigla ang paggalang sa mga kaluluwang maaaring nagbabantay pa rin sa lugar. Nagsimula siyang maghalungkat. Ang mga papel ay marupok na sa kanyang mga daliri. Ang alikabok ay nagpapaubo sa kanya. Pangalan, petsa, karamdaman, lahat ay halos hindi na mabasa. At pagkatapos, sa ilalim ng isang tumpok ng mga nabubulok na libro, nakita niya ito, isang logbook na mas makapal kaysa sa iba. Binuklat niya ito. Ang mga daliri ay nanginginig sa pag-asa at takot. Hinanap niya ang apelyido. At nandoon nga, ang pangalan ng ninuno ni Elias. At sa tabi nito, ang sanhi ng kamatayan, unknown. Akmang isasara na niya ang libro sa pagkadismaya nang may mapansin siyang isang maliit na sulat kamay sa ibaba ng pahina. Ibang tinta. Isinulat ng doktor na sumuri sa bangkay. Binasa ito ni Leo ng malakas, halos pabulong. Pasyente ay paulit-ulit na sumisigaw ng isang pangalan sa gitna ng kanyang mga delirium. Tunog ay parang Basilio. Basilio. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ito na ba? Ito na ba ang sagot? Sa mismong sandaling iyon, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong paligid. Ang pinto ng nurses station, na kanina ay nakaawang lang, ay bumukas ng maluwag. Itinutok ni Leo ang kanyang flashlight sa pinto. Walang tao, pero sa sahig, isang anino ang humaba papasok sa silid. Isang anino ng isang matangkad na lalaki, ang anino ni Elias. At kasunod ng anino, ang malakas na pagsara ng pinto. Blag! Napaatras si Leo. Naitutok ang nanginginig na flashlight sa pintong nakasara. Napapalunok siya. Hinihintay ang pagwasak ng pinto, ang pagpasok ng isang halimaw. Ang bawat segundo ng katahimikan ay isang pagpapahirap, mas masahol pa sa anumang sigaw. Nakita mo na, isang boses ang bumasag sa katahimikan, ang boses ni Elias. Hindi ito galit, hindi ito nananakot. Ito ay pagod. Nagmumula ito sa kabilang panig ng pinto. Basilio, pagpapatuloy ng boses. Ang pangalang sumisira sa aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ang pangalang gusto ko nang makalimutan. Dahan-dahan, umikot ang doorknob. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Elias. Hindi siya halimaw. Isa lang siyang lalaki na naliligaw. Sa liwagaw sa dilim. Ang mukha ay sinisikatan ng liwanag mula sa flashlight ni Leo. Pero ang kanyang mga mata, hindi ito kumukurap. Nakatingin lang ito ng diretsyo kay Leo na para bang isang manika. Hindi inatake ni Elias si Leo. Naglakad lang siya papasok na para bang pag-aari niya ang abandonadong lugar na iyon. Naupo siya sa gilid ng isang mesa na puno ng alikabok. Alam kong natatakot ka, sabi ni Elias. Sa tingin mo, ako hindi. Sa tingin mo, ginusto ko to. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang sarili. Ako lang ang lalagyan, Leo. Isang baso. At ang laman nito ay lason na gumagapang sa dugo ng aming pamilya. Si Basilio.
Hindi siya demonyo, hindi siya multo. Isa siyang alaala, isang galit na hindi namamatay. Bakit? Bakit si Ate Maya? Nanginginig na tanong ni Leo. Dahil kailangan ko nang magpahinga, sagot ni Elias. At sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang lamat sa kalmadong mukha nito. Isang guhit ng matinding paghihirap. Itinaas ni Elias ang laylayan ng kanyang manggas. Sa kanyang pulso, may isang mahahaba at lumang peklat. Isang peklat na hindi maipagkakamali. Sinubukan kong tapusin to, bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay basag. Pero ayaw niyang mamatay. Siya. Ang ibig niyang sabihin ay ang bagay na nasa loob niya. Tumayo si Elias at lumapit kay Leo. Hindi umatras si Leo. Kahit pa ang buong katawan niya ay sumisigaw na tumakbo. May alok ako sa iyo, Leo. Sabi ni Elias, ang mga matang hindi kumukurap ay nakatitig sa kanya. Hayaan mo na. Hayaan mong matapos na ang paglipat. Si Maya ang susunod na lalagyan. Kapag nangyari yon, lalaya na ako. At lalayuan ko na kayo. Maglalaho ako na parang bula. Hindi na niya kayo guguluhin pa. Ang pamilya mo, ang nanay mo ay magiging ligtas habang buhay. Ang alok ay parang isang ahas na tumuklaw sa puso ni Leo. Isang makatuwirang alok, isang lohikal na alok, isang alok na napakahalimaw. Ipagpapalit niya ang kaluluwa ng kanyang kapatid para sa kaligtasan ng iba. Umiling si Leo. Isang mahinang pag-iling sa simula, tapos ay naging mas matatag. Hindi. Ang salita ay maliit, pero umalingaw-ngaw ito sa abandonadong silid na may bigat ng isang sumpa. Hindi, ulit ni Leo. Mas malakas na ngayon. Ang mukha ni Elias ay hindi nagbago, pero ang hangin sa paligid niya ay tila lumamig. Ang pagod sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas blanko, mas walang pakiramdam. Isang ngiting walang init ang sumilay sa kanyang mga labi. Sayang hang. Tumalikod si Elias at naglakad palabas ng silid. Ngayong alam mo na ang pangalan. Sabi niya, hindi lumilingon. Mas masakit para sa'yo kapag tinawag mo ito ng mali. Pagkatapos ay naglakad na siya palayo. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay dahan-dahang humina sa mahabang pasilyo. Hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang nakakabinging katahimikan at ang walang tigil na pagpatak ng tubig mula sa sirang gripo. Naiwan si Leo, mag-isa sa dilim. Hawak ang isang pangalan na maaaring kaligtasan nila o kanilang kapahamakan. Shabby 39. Ang gabi bago ang katapusan. Tubig mula sa 7 simbahan. Sabi ni Aling Remedios, kailangang sariwa. Kinolekta sa loob ng iisang gabi. Ang plano ay simple at halos imposible. Paano nila ito gagawin nang hindi napapansin ni Maya o ng kung anumang nagbabantay sa kanya? Nagpanggap si Teresita na masama ang kanyang pakiramdam at kailangang magpa-check up sa isang 24-hour clinic sa kabilang bayan. At isinama niya si Leo. Iniwan nilang natutulog si Maya. Ang suklay na pilak ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan na tumatagos sa kanyang bintana. Sumakay sila sa isang lumang jeep, isa sa mga huling biyahe ng gabi. Sila lang halos ang pasahero, kasama ang 3 pang tao na nakakalat sa mahabang upuan. Isang lalaking nakatingin lang sa kawalan. Isang babaeng natatakpan ng anino ang muka
at isang estudyanteng nakayuko sa kanyang libro. Paos ang tunog ng makina ng daip. Tila hirap itong umakyat sa bawat munting pataas sa kalsada. Ang bawat pag-alog, bawat pag-ugong ay nagpapalakas sa kaba sa dibdib ni Leo. Sa kanyang bag, naroon ng 7 maliliit at basyong bote na handang lagyan. Walang nagsasalita sa pagitan nilang mag-ina. Ano pa ba ang sasabihin? Ang lahat ng takot, lahat ng pag-asa ay naiintindihan na nila sa mga mata ng isa't isa. Ngunit habang tumatakbo ang jeep, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang kay Leo. Pakiramdam niya, pinagmamasdan sila. Lumingon siya. Ang lalaking nakatingin sa kawalan kanina ay nakatitig na ngayon sa kanila. Walang emosyon. Nakatitig lang. Ang babae sa anino ay bahagyang gumalaw at sa kislap ng ilaw mula sa poste, nakita ni Leo na nakatingin din ito sa kanila. "Ma!" bulong ni Leo. Hindi niya kailangang tapusin ang sasabihin. Hinawakan ni Teresita ang kamay niya, mahigpit. Nararamdaman din niya ang bigat ng mga titig. "Para!" sigaw ni Leo nang makita ang unang simbahan, isang luma at batong istruktura. Bumaba sila. Ang ibang pasahero ay hindi man lang gumalaw, mga estatwang nakatitig sa kanila habang papalayo ang daip. Mabilis silang pumasok sa bakuran ng simbahan. Kumuha ng tubig mula sa gripo ng holy water at lumabas. Naghihintay sila ng isa pang jeep. Ganito ang naging takbo ng kanilang gabi. Isang nakakapagod na paglalakbay mula sa isang simbahan patungo sa isa pa. Lulahan ng mga halos walang taong sasakyan. Ang bawat biyahe ay may kasamang kakaibang pakiramdam. Ang mga kalsadang dinadaanan nila ay tila hindi pamilyar. Kahit nakabisado ni Leo ang lugar, ang mga ilaw sa poste ay kumukurap, namamatay tuwing dadaan ang kanilang sinasakyan. 6 na, sabi ni Teresita. Ang boses ay pagod. Isa na lang. Ang huling simbahan ay ang pinakamalayo. Halos hating gabi na nang makasakay sila sa isang jeep na sila lang ang pasahero. Ang driver, nakatakip ang muka ng isang sombrero, ay hindi man lang nagsalita. Sinabi lang ni Leo ang destinasyon at tumango ito. Ang biyahe ay kakaibang tahimik. Wala na ang paos na tunog ng makina. Parang lumulutang lang sila sa kalsada. Tumingin si Leo sa labas. Masyadong madilim, masyadong mabilis, hindi na niya makilala kung nasaan sila. "Ma, parang mali na ang daan natin," kinakabahang sabi ni Leo. Pero bago pa man makasagot ang kanyang ina, huminto ang jeep. "Narito na tayo," sabi ng driver. Ang boses ay malalim at hindi pamilyar. Bumaba sina Leo at Teresita. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking bakal na gate ng huling simbahan. "Salamat po," sabi ni Teresita sa driver. Bago pa man makaalis ang jeep, lumingon ang driver. Ang sombrero na nakatakip sa mukha nito ay bahagyang tumaas. Sa ilalim ng madilim na anino, isang pamilyar na ngiti ang sumilay. Ang ngiti ni Elias. "Malapit na, Leo," sabi niya. Ang boses ay kalmado pero puno ng panunuya. Isang gabi na lang. At pagkatapos, imbis na umandar pa abante, ang jeep ay umatras ng napakabilis na parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwawersa at nilamon ng dilim ng kalsada. Nawala ito na parang hindi dumaan. Walang tunog ng makina, walang usok. Naiwang nakatayo sina Leo at Teresita sa gitna ng daan. Ang katawan ay nanlalamig sa kabila ng maalinsangang gabi.
Ang biyahe nila, ang buong paglalakbay nila ay hindi pala isang simpleng paghahanap ng lunas. Isa pala iyong paghahatid, at ang naghatid sa kanila ay ang mismong kalaban. Ang tunog ng pag-aspas ng gulong sa aspalto ay umalingaw-ngaw sa kanilang isipan. Isang paalala na kahit gaano pa sila kabilis tumakbo, hindi sila makakatakas. Ang paglalakad pauwi ay isang martsa patungo sa bitayan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang 7 bote ng banal na tubig sa bag ni Leo ay parang mga piraso ng yelo na dumidikit sa kanyang likod. Ang panunuya sa boses ni Elias ay umuulit sa kanilang isipan. Pagpasok nila sa bahay, ang katahimikan ay mas masahol pa kaysa sa anumang sigaw. Naabutan nilang mahimbing na natutulog si Maya sa sofa. Ang dibdib ay marahang tumataas baba. Mukha siyang anghel. Ngunit sa kanyang buhok, kahit sa kanyang pagtulog, nakasuksok pa rin ang suklay na pilak, kumikinang na parang isang masamang mata. Naupo si Teresita sa tabi ni Leo sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Ano nang gagawin natin? Isang gabi na lang. Alam niya ang bawat galaw natin. Ang pangalang Basilio ay parang isang baga sa isipan ni Leo. Isang panganib, isang pag-asa. Yung pangalan, isang patibong, Leo, sagot ni Teresita. Ang boses ay halos wala ng lakas. Sinabi niya, mas masakit kapag tinawag natin ng mali. Pero paano kung nagsisinungaling siya tungkol doon? Sabi ni Leo, kumakapit sa pinakahuling hibla ng pag-asa. Paano kung ang totoong patibong ay ang hindi natin paggamit nito? Nagkatinginan sila. Sa mga mata ng isa't isa nakita nila ang parehong desperasyon. Wala na silang ibang pagpipilian. Wala nang ibang daan. Subukan natin, bulong ni Teresita. Isang desisyon na isinilang mula sa kawalan ng pag-asa. Hindi ang buong ritual. Isang pagsubok lang. Tatawagin mo ang pangalan. Titingnan natin kung may epekto. Pumasok sila sa sala. Ang bawat hakbang ay maingat na parang naglalakad sa ibabaw ng babasagin. Kinuha ni Teresita ang isang bote ng banal na tubig. Tumayo si Leo sa harap ng natutulog na si Maya. Ang hangin ay lumamig. Ang liwanag mula sa bumbilya at malahitay tila humina. Itinaas ni Leo ang kanyang kamay na para siyang isa itong sandata. Ang kanyang lalamunan ay tuyo. Ang pangalan ay nasa dulo ng kanyang dila, mabigat at mapait. Tumingin siya sa kanyang ina na tumango bilang hudyat. Huminga siya ng malalim at sa isang nanginginig na boses, tinawag niya ang pangalan, Basilio. Sa isang iglap ang lahat ay sumabog. Hindi ito isang unti-unting pagbabago. Ito ay isang marahas na pagsabog. Idinilat ni Maya ang kanyang mga mata. Ngunit hindi ito ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay puti lahat. Walang iris, walang pupil. Isang nakakakilabot na puting kapatagan. At sumigaw siya. Pero ang sigaw ay hindi isang boses, kundi daan-daang tinig na nagsasabay-sabay. Nagmumula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw ng galit, ng sakit, ng pagkasuklam. Ang tunog ay yumanig sa buong bahay. Nagsiliparan ang mga libro mula sa estante. Ang lampara sa mesa ay bumagsak at nabasag. Ang mga larawan sa dingding ay nalaglag. Ang suklay na pilak sa buhok ni Maya ay nagsimulang mag-init. Nagliwanag ito ng kulay pula na parang isang piraso ng bakal na inilabas mula sa apoy.
Napasigaw si Teresita. Sa gitna ng takot, sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang unang naisip ay ang kanyang anak. Tumakbo siya papalapit kay Maya, na ngayon ay nangingisay sa sofa. Ang katawan ay binabaluktot sa mga anggulong hindi natural. Sinubukan niyang yakapin ito. "Maya anak, gumising ka." "Wag!" sigaw ni Leo, pero huli na. Nang dumampi ang kamay ni Teresita sa balikat ni Maya, para siyang nakuryente. Isang hindi nakikitang puwersa ang naghagis sa kanya palayo at bumagsak siya sa sahig. Ang nilalang na nasa katawan ni Maya ay tumawa at ang tawang iyon ay mas masahol pa sa sigaw. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanilang bahay. Nakatayo ron si Aling Remedios. Ang muka ay seryoso. Ang mga mata ay nagliliyab sa galit. May hawak siyang isang dakok ng asin. "Manloloko!" sigaw ng matanda. Hindi kay Leo o kay Teresita, kundi sa nilalang na sumasapi kay Maya. Sa isang mabilis na kilos, ibinato niya ang asin. Tumama ito sa dibdib ni Maya. Ang sigaw ay muling umalingaw-ngaw, pero ngayon ay may kasama na itong sakit. Umuusok ang balat ni Maya kung saan tumama ang asin. Ang mga puting mata niya ay pumikit ng mariin. Ang katawan niya ay lumambot at bumagsak sa sofa. Walang malay. Ang silid ay muling tumahimik. Ang tanging maririnig na lang ay ang hingal ni Teresita na puno ng takot. Nilapitan ni Aling Remedios si Leo. Ang kanyang mga mata ay hindi galit, kundi puno ng awa. "Sinabi ko na sa iyo, iho, isang pain," sabi niya. Tumingin siya sa walang malay na si Maya, tapos ay ibinalik ang tingin kay Leo. Matalino siya, masama, pero may kahinaan pa rin. "Pero wala na tayong pangalan," sabi ni Leo. Ang boses ay basag. "Natalo na po tayo," umiling si Aling Remedios. "Hindi pa, isang anagrama ang Basilio." Napatingin si Leo at Teresita sa kanya, naguguluhan. Binaliktad niya ang mga letra para linlangin ka. Paliwanag ng matanda. Ang boses ay mabilis at apurado. Isang laro, isang panunuya. Pero sa laro niyang iyon, ibinigay niya ang pinakamalaking clue. Humarap siya kay Leo. Ang kanyang mga mata ay matalim. "Huwag mong hanapin ang pangalan ng demonyo. Hanapin mo ang pangalan ng kasalanan. Ang tunay na pangalan ay pangalan din ng kasalanan ng pamilya niya." Ang lumang orasan sa dingding, isang pamana mula sa kanilang lolo, ay tila bumibigat ang tunog. Ang bawat tik-tak ay hindi tunog ng oras, kundi isang martilyo na pumupukpok sa huling pako ng kanilang kabaong. Ilang oras na lang bago maghating gabi. Ang ika-40 araw, nasa mesa sila. Si Leo, si Teresita, at si Aling Remedios. Sa sofa, si Maya ay nananatiling walang malay. Ang paghinga ay mababaw. Ang katahimikan sa pagitan nilang tatlo ay puno ng mga tanong na walang sagot. "Anagrama," bulong ni Teresita. Inuulit ang salita na parang isang banyagang dasal. Binaliktad na mga letra. "At isang kasalanan," dagdag ni Leo. Ang kanyang isip ay kumakarera. Ano ang kasalanan? Paano naging kasalanan ang isang pangalan? Muling pumasok sa isipan ni Teresita ang kwento ng utang na loob. Ang kwentong nagbigay sa kanya ng kapanatagan ay nagbibigay na ngayon ng kilabot. "Ang sunog," sabi niya. "Doon nagsimula ang lahat. Iniligtas ang pamilya namin mula sa sunog ng lolo ni Elias." "Kasalanan, sunog,
Inuulit ni Leo. Ano ang kasalanan sa isang sunog? Biglang nagsalita si Aling Remedios. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng isang lumang kalungkutan. Dahil hindi aksidente ang sunog na iyon. Napatingin sa kanya sina Leo at Teresita. Ang ninuno ni Elias, pagpapatuloy ng matanda, ay may itinagong krimen. Isang pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Para pagtakpan ang ebidensya, sinunog niya ang bahay. Pero hindi niya alam na may isang batang natutulog sa loob. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa silid. May isang batang nadamay, sabi ni Aling Remedios. Isang inosenteng batang hindi nila sinasadyang isama sa kanilang kasalanan. Ang pagkamatay ng batang iyon ang nagsilang sa sumpa. Iyon ang kasalanan na nagbigay buhay kay Basilio. Nagkasalubong ang mga mata ni Leo at ng kanyang ina. Ang piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang pangalan, bulong ni Leo. Ang pangalan ng kasalanan ay ang pangalan ng bata. Ang mga letra ay sumasayaw sa kanyang isipan, nagbabago ng ayos. B-A-S-I-L-I-O. Isab, ibalo, labios, walang tumutugma. Napapikit siya sa frustrasyon. Mali pa rin, kulang. Oh, sobra! Hindi perpekto ang anagrama, sabi ni Aling Remedios. Dahil hindi perpekto ang kasinungalingan, laging may bahid ng katotohanan. Binuksan ni Leo ang kanyang mga mata. Muli niyang tiningnan ang mga letra. Binaliktad niya ito. Pinaglaruan. Isang laro ng demonyo. Isang panunuya, Basilio. At bigla, na para bang isang kidlat, nakita niya ito. Hindi ito isang perpektong pagbabaliktad. Isang letra lang ang binago. Ang B para sa bata. Ang O para sa obligasyon. Pero ang puso nito, ang pangalan ng isang batang lalaki. Isang lumang pangalan. Isabelo. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang hininga. At sa pagbigkas niya ng pangalan, tumigil ang orasan. Ang tik-tak na kanina pa umuukil-kil sa kanilang pandinig ay biglang nawala. Isang katahimikang mas nakakabingi pa sa ingay ay ang bumalot sa kanila. Alam nila, iyon na, iyon ang tunay na pangalan. Tumayo si Aling Remedios. Maghanda kayo, wala na tayong oras. Mabilis silang kumilos. Itinayo nila si Maya na ngayong ay parang isang manikang walang buhay at inilagay sa gitna ng sala. Gumuhit sila ng bilog sa paligid niya gamit ang asin. Inihanda ni Teresita ang 7 bote ng banal na tubig. Hinawakan ni Leo ang kamay ng kanyang ina. Hinawakan naman ni Teresita ang kamay ni Aling Remedios. At sa gitna ng kanilang sala, sa harap ng natutulog na si Maya, bumuo sila ng isang maliit na bilog ng tapang. Isang maliit na isla ng liwanag sa gitna ng paparating na kadiliman. Eksakto hating gabi. Ang orasan sa dingding na kanina'y tahimik ay biglang tumunog ng 12 beses. Dong, dong, dong. At sa huling gunining huling tunog, blug. Ang pinto ng kanilang bahay ay bumukas ng malakas na parang sinipa mula pa. Tininanib ng isang hindi nakikitang higante. Nakatayo sa bukana ng pinto si Elias. Ngunit hindi na si Elias ang nakatayo roon. Hindi na ang lalaking may malungkot na mga mata. Ang kanyang mga mata ay 2 bilog ng purong kadiliman.
Walang puti, walang buhay, banlawang butas na humihigop sa lahat ng liwanag. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi sa kanya. At nagsalita siya. Ang boses ay hindi na kay Elias. Ito ay mas malalim, mas luma, at puno ng galit ng daan-daang taon. Ang boses ng isang utang na hindi pa nababayaran. Oras na para maningil. At kasabay ng kanyang boses, isang malakas at malamig na hangin ang pumasok, pinapatay ang sindi ng lahat ng kandila at binalot ang buong bahay sa dilim. Ang tanging liwanag na natira ay ang malamlam na kislap ng buwan mula sa bintana na gumuguhit ng mahahabang anino sa sahig. Sa dilim, ang bilog ng asin sa paligid ni Maya ay tila nagliliwanag. Isang marupok na pader laban sa kasamaan. Naglakad papasok ang nilalang na may anyo ni Elias. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi nagmamadali. Ang mga mata niyang itim ay nakatutok sa bilog ng asin. Isang bilog ng asin, ang boses na luma ay tumawa. Ang tawa ay parang tunog ng mga tuyong buto na nagkikiskisan. Wala nang kapangyarihan ang mga lumang laro dito. Matanda. Tumingin ito kay Aling Remedios na nagsimula ng bumulong ng mga dasal sa Latin. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Umpisahan mo na, iho. Utos ni Aling Remedios kay Leo. Tawagin mo siya. Ngayon na. Ngunit bago pa man makapagsalita si Leo, nagsalita muli ang nilalang. At sa pagkakataong ito, hindi ito nakatingin sa kanila. Nakatingin ito sa kawalan. Ngunit ang boses ay direktang tumutusok sa isipan ni Leo. Bigla ang amoy ng usok at nasusunog na kahoy ay pumuno sa hangin. Napakalakas, nakakasulasok, at narinig ni Leo ang isang pamilyar na sigaw. Isang sigaw na nagmumula sa kanyang pinakamasamang alaala. Ang sigaw ng kanyang ama noong gabing nag-aaway sila. Hindi ko na kaya, Leo. Ang tigas ng ulo mo. Ang boses ng kanyang ama. Eksaktong-eksakto. Nanigas si Leo. Ang ritual, ang sumpa, ang panganib, lahat ay nawala. Ang tanging natira ay ang sakit ng alaala. Ang bigat ng pagsisisi. Kasalanan mo ito, Leo. Ang boses ay bumulong, hindi na mula kay Elias, kundi mula sa lahat ng sulok ng silid. Mula sa mga anino, mula sa likuran niya. Kung hindi mo lang sana siya sinagot, kung naging mabuti ka lang sanang anak, buhay pa sana siya ngayon. Huwag kang maniwala dyan, Leo. Sigaw ni Teresita. Ang mukha ay puno ng takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak. Isa siyang sinungaling, pero ang lason ay pumasok na. Nakikita na ni Leo ang eksena sa kanyang isipan. Ang galit sa mukha ng kanyang ama, ang pagbagsak nito sa sahig, ang sarili niyang mga paa na hindi makagalaw, ang hina mo, patuloy ng bulong. Noon at ngayon, paano mo ililigtas ang ate mo kung hindi mo man lang nailigtas ang tatay mo? Leo, anak, tumingin ka sa akin. Nagsusumamong sigaw ni Teresita, pero hindi makatingin si Leo. Nakatingin siya sa sahig. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Natalo na siya bago pa man magsimula ang laban. Talo na siya. Nakita ng nilalang ang kanyang tagumpay. Dahan-dahan, itinaas nito ang kamay. Itinuro si Maya na nasa loob ng bilog. At nagsalita ito sa pamamagitan ng bibig ni Maya. Halika na.
Kuya, sabi ni Maya. Ang boses ay malambing, puno ng pag-anyaya. Suko na tayo, magiging masaya na tayo. Pagkatapos ay ngumiti ito. Ang ngiti ni Maya. Ang ngiting matagal nang hinahanap-hanap ni Leo. Ang paningin ni Leo ay lumabo dahil sa mga luha. Susuko na sana siya. Tatanggapin na sana niya ang lahat. Ngunit si Teresita, isang ina na nakitang unti-unting nawawala ang kanyang dalawang anak, ay hindi susuko. Hindi! Isang sigaw na puno ng galit at pagmamahal ng isang ina ang pumuno sa buong bahay. Sa isang mabilis na kilos, pinuksan ni Teresita ang isa sa mga bote at iwinisik ang banal na tubig sa nilalang na may anyo ni Elias. Umusok ito. Sumigaw ang nilalang, hindi na sa boses na luma, kundi sa pinaghalong boses ni Elias at ng daan-daang iba pa. Isang sigaw ng sakit, umatras ito ng isang hakbang. Ang pagkagambala ay sapat na. Ang sigaw ng kanyang ina ang gumising kay Leo mula sa kanyang bangungot. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatayo sa pagitan niya at ng halimaw. Isang maliit na babae na humaharap sa isang sinaunang kasamaan, armado lamang ng pananampalataya at pag-ibig. Huwag kang maniwala sa kanya, anak. Mahal ka ng tatay mo. Sigaw ni Teresita. Ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Mahal na mahal ka niya. Ang mga salitang iyon, ang katotohanan iyon, ang siyang bumasag sa mahika ng kasinungalingan. Tumingin si Leo sa nilalang. Ang kanyang takot ay napalitan na ng isang bagong damdamin. Galit, isang dalisay at nag-aapoy na galit. Ngunit sa likod ng galit, nakita niya ang isang bagay pa. Ang mga mata ni Elias. Sa isang saglit, sa likod ng itim na kadiliman, nakita niya ang tunay na mga mata ni Elias. At ang mga ito'y nagsusumamo, humihingi ng tulong, humihingi ng katapusan. Naintindihan na ni Leo. Hindi lang si Maya ang kailangan niyang iligtas. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga sigaw at dasal, huminga siya ng malalim. Inihanda niya ang kanyang sarili. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas, lahat ng kanyang pagmamahal, lahat ng kanyang sakit sa isang pangalan. Gumanti ng sigaw ang nilalang. Ang bilog ng asin sa paligid ni Maya ay nagsimulang manginig na para bang hindi na nito kakayanin ang bigat ng kasamaan. At sa isang malakas na pagyanig, nabasag ito. Ang asin ay kumalat sa sahig. Ang proteksyon ay nawala. Gamit ang bilis na hindi sa tao, sumugod ang anyo ni Elias, hindi kay Teresita, hindi kay Aling Remedios, kundi diretso kay Leo. Ang lahat ay nangyari sa isang iglap. Ang pagsugod ng nilalang, ang sigaw ni Teresita, ang dasal ni Aling Remedios na naging isang sigaw ng babala. Walang oras para umilag si Leo. Walang oras para tumakbo. Pero sa harap ng paparating na kadiliman, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang kalinawan. Sa isang desperadong kilos, itinapon ni Teresita ang natitirang banal na tubig mula sa bote. Tumama ito sa dibdib ni Elias. Hindi ito sapat para patigilin siya, pero sapat na para pabagalin siya. Isang pagkurap ng mata, isang pagkakaantala ng isang segundo. Habang ang anyo ni Elias ay panandaliang napahinto sa sakit, hinawakan naman ni Aling Remedios si Maya na nagsisimula ng bumangon. Ang mga mata ay nananatiling puti. "Huwag kang bibitaw, iho! Ngayon na!" sigaw ng matanda.
Ang isang segundong iyon ang lahat ng kailangan ni Leo. Hindi siya umatras. Sinalubong niya ang tingin ng mga matang itim. Ngunit sa likod ng mga iyon, hindi na ang boses ng kanyang ama ang nakikita niya. Hindi na ang pagsisisi. Ang nakita niya ay isang ngiti. Isang mahinang ngiti mula sa isang alaala. Ang ngiti ng kanyang ama noong tinuturuan siyang magbisikleta. Ang ngiti ng pagmamalaki. Ang ngiti ng pagpapatawad. Hindi ito isang multo. Hindi ito isang atake. Isa itong regalo mula sa kanyang sariling puso. Isang pagpapalaya. Sa wakas, napatawad na niya ang kanyang sarili. At sa kapangyarihang dulot ng pagpapatawad na iyon, hinarap niya ang sinaunang galit na nasa kanyang harapan. Hindi ikaw ang sinisisi niya. Sigaw ni Leo. Ang boses ay naging isang dagundong na puno ng kapangyarihan na hindi niya alam na taglay niya. Ang sigaw ay hindi lang para sa nilalang, kundi para na rin sa sarili niya. At hindi kasi Elias. Itinuro niya ito. Ang daliri ay hindi nanginginig. Ang pangalan mo ay Isabelo. Katahimikan. Isang katahimikang mas malakas pa sa lahat ng sigaw, sa lahat ng pagsabog. Isang katahimikang nagpatigil sa hangin, nagpatigil sa oras. Ang anyo ni Elias ay nanigas. Isang pulgada na lang ang layo mula sa mukha ni Leo. Ang itim sa kanyang mga mata ay nagsimulang mag-urong na parang tintang hinihigop papasok. Ang nangiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang ekspresyon ng pagkalito. Pagkatapos ay pagkatakot at sa huli ng matinding sakit. At pagkatapos, isang sigaw. Ngunit hindi na ito ang pinaghalong mga boses. Isa na lang itong boses. Malinaw, mataas, at puno ng sakit na naipon sa loob ng daan-daang taon. Ang sigaw ng isang batang lalaki na namatay sa apoy, na sa wakas ay nakilala. Isang nakakasilaw na liwanag ang biglang nagmula, hindi kay Elias, kundi sa suklay na pilak na nakasuksok pahaka pa rin sa buhok ni Maya. Ang liwanag ay puti at dalisay. Ang init nito ay hindi nakakapaso, kundi nagpapatahimik. Sabay na bumagsak sina Elias at Maya na parabang mga papet na pinutulan ng tali. Si Elias ay bumagsak sa sahig na walang malay. Si Maya naman ay mahinang sinalo ni Aling Remedios. Nang humupa ang liwanag, ang katahimikan ay bumalik. Ang suklay na pilak ay nahulog mula sa buhok ni Maya at tumama sa sahig na gawa sa kahoy. Ting! Pero hindi na ito pilak. Ito ay itim na parang uling at basag sa gitna. Nawala na ang sumpa.